Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat sa ating Panginoong Hesus sa araw na ito. At tayo po ay muling pinagkalooban ng buhay, sinigaluhan ng lakas, at muling ginising sa ating mga tulugan. Yan. So kaya lagi po natin ipagpasalamat yan. At ngayong araw po, ito naman ang ating bibigyang kahulugan na mga mabuting balita mula po sa ating mga tagapakinig, mga kapatid. At maraming salamat din po sa pagbahagi sa akin ng mga bersikulo yan, itong mga mabuting balita, dahil ito po yung kalooban din ng Diyos na dapat natin bigyan ng buhay at kahulugan sa araw na ito. At mai-share din po sa ating mga viewers kung ano yung mga dapat nating maunawaan, dapat natin itanim sa ating mga puso at isip ng magamit po natin sa pamumuhay sa araw-araw. Yan. So kaya bago po natin at bago ko po ito simulan, ay nais ko pong ibahagi ang isang bagay na dapat natin gawin sa ating kapwa. Huwag po tayo down ng ating kapwa. Huwag po tayo maliit ng kapwa at mga bagay pa na nakapagpapahina, dahil may na-share din po sa akin yung aking kaibigan na minsan may mga taong hindi po mahilig mag-share ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, lalong humihina po ang kanilang spiritual na isip at emosyon. Kaya nauwi po sa pagpapakamatay ang taong ito. Yan. Nauwi sa pagbigti. Kaya iiwasan po natin na minsan may mga tao talagang mahina ang damdamin at isip. Bagkus itong mga tao na ito na mahina ang isip at mga kalooban, palakasin po natin kasi hindi natin hawak ang kanilang buhay. Diba? Kasi hindi natin lagi silang namamasdan, dahil ang depression at tukso ay nagtutulak sa diktasyon na tayo ay tuluyang manghina at matukso ng demonyo. Yan. So karaniwan po laging natutokso yung mga mahihina Kapag mahina ka, napakalaming tukso na pumapasok sa ating isipan na minsan ay hindi natin malabanan. Yan. So kaya napakaganda po itong pahayag din ng ating kapatid na huwag po natin silang pahihinain, bagkus ay palakasin po sa pamamagitan ng mga advice. Yan, lagi natin bibigyan ng advice yung mga taong minsan may mga taong hindi mapagpasensya, makakaunti lang ang pasensya. Unawain po natin sila at tuturuan kung paano pag-aralan na magkaroon ng mahabang pag-unawa sa kapwa. So number 1 po yung salita ng Diyos na ating itinuturo every Sunday. Kaya sa mga mahina po ang damdamin at isip, ang tanging solusyon po ay ang salita ng Diyos, kasi ito yung nagpapatibay at ito po yung advisor, at advisor ko din po itong Biblia. Dito na lahat nandito na lahat. So kailangan lang po natin na magbasa, at kung hindi po natin maunawaan ay meron nga po tayong ebanghelyo. Lagi po natin susubaybayan sa mga lahat ng pananampalataya. Pwede po yan natin pakinggan basta patungkol po sa salita ng Diyos. Magpapalakas po yan sa atin. Diba? Kaysa laging gadgets ang ating hawak, manood po tayo ng mga Word of God, dahil makakadagdag po yan sa pagpapalakas ng iyong katatagan sa iyong puso at isip. Kaya hindi ka po madadaig ng mga bagay na depression at mga problema. Malalabanan mo po yan dahil sa salita ng Diyos, kasi kasama mo po
ang ating Panginoong Hesus.